Hello, magandang araw po sa ating lahat. Gayas TV, OFW dito sa bansang Kuwait, bansa ng mga camel. Pag-uusapan natin itong napakainit ngayon na issue patungkol dito sa tawag dyan, itong NAMFREL na na-discover ngayon na nakipagsabwatan dito sa isang bayan. At hindi lang isang bayan, nakipagsabwatan din sa COMELEC. Biruin mo yung mga COMELEC Facebook account, inano nga nila, tinag nila doon sa Baguio City, sa Marinduque, na lugar ni Lord Alan Velasco na speaker ngayon ng Kongreso, at doon sa may Quezon Province. So, alam na dahil nag-aano sila, naghihikayat sila ngayon ng mga kabataan na magparehistro. Siyempre, kasi yung mga bagong registered ngayon is doon nila papasok yung mga kukunin nila iyon para sa kanilang pandaraya na inuumpisahan na nilang ginagawa ngayon nitong tatlong mga animal na ito. So, itong NAMFREL, ito si Fernando Contreras, Fernando Jr. Contreras, ay isa itong CEO, presidente. Ito nakalagay dito sa post kasi sila si Thinking Pinoy at si Miss Sas Rugando Sasot ang nakadiscover dito eh. Sabi dito, Smartmatic, COMELEC, NAMFREL, isang bayan, and a very hard-working man. Fernando Jr. Contreras, Fernando Jr. Contreras Jr. is the president and the CEO of Makati-based IT solution provider TiraVibe.com. O yon. So itong website na ito, doon nakakabit itong isang bayan, na kaya ang lakas ng loob nitong mga kandidato ng isang bayan gaya ni Leni Robredo, pangiti-ngiti, at ito si Antonio Trillanes na asong ulol, very confident sa kanyang pagiging panalo, either presidente kung ayaw ni Leni or vice president, kasi alam niya na itong TiraVibe.com na ito na internet provider is kasabwat nila pati COMELEC sa pagnakaw ng boto sa darating na halalan kung sino man ang kanilang magiging katunggali sa pagkapangulo at pagka-busy na pangulo. So, yun no. Ang sabi pa dito is, the technology solutions provider of NAMFREL's Vote for Us PH website and Isang Bayan's Isama app number 3. Yun. Yung Isama app ng Isang Bayan ay ayun na, magkasama, at doon nga ito naka-connect dito sa TiraVibe IT solution providers, no? So NAMFREL's own website lists Contreras as a member of its highest decision-making body, the NAMFREL National Council. As a NAMFREL National Council member, Contreras sits as part of the COMELEC Advisory Council. See, tingnan mo. Magkasabwat sila ngayon at ginagapang na nila ang dayaan. As evidenced by his participation in COMELEC pre-bid conferences for the refurbishment of vote counting machines held in January and February 2021. So malamang itong mga taong ito hindi lang nung 2016 nandaya at nung 2018 ba yun tawag doon nung senatorial election. Kasi kutob ko si Doc Willie nanalo yun, at si either si Gadon or si Glinchong yun nanalo ata yun.
pero ninakaw yung mga boto nila at binigay doon sa mga opposition na candidates. Matagal na ito. Wala mga itong NAMFREL na ito, nakipagsabuatan to sa COMELEC. Noon pa itong, nung nag-umpisa ito, nung 1987. Na yung nasabi ko na sa unang vlog ko na yun nga yung si Cory at si President Marcos na, late President Marcos na nag-eleksyon noon, italo si Cory. Ang laki ng agwat. Tapos, siyempre, ang COMELEC, nakipagsabuatan na kay Cory kasi yung karamihan naman ng mga nakaupo dyan noon sa COMELEC is mga tao din na kasabot din ni Ninoy nila ni Juma Sison. So in favor, binigay kay Cory Aquino at plus yung EDSA Revolution 1. So si Cory ang nakaupo bilang presidente that time kahit talo sa election over late President Ferdinand E. Marcos. Tapos ito pa, ang sinabi dito, pre-cons voting in February. SMMT-TIM, better known as Smartmatic, Philippines controversially won bid 7. Ito pa yon. Ito yung controversial nung ano yun, yung Smartmatic na ito nung election ni Tatay Digong na nanakawan pa daw si Tatay Digong ng around 6 million votes. Dapat 21 yata yun ang kanyang panalo, no? Yung mga bumoto. So nanakaw yun at napunta doon kay Marrojas. Kasi mas mataas ang boto ni Grace po noon over Marrojas. So pinipilit nitong machine na ito at yung nagmaniobra na ilagay kay Marrojas ang mga boto na ninakaw mula kay Tatay Digong o saan pang mga senatorial candidates, kahit kay BBM mayroon pa siguro yun. Nilagay dito kay Marrojas pero hindi pa rin talaga kinaya. So si Tatay Digong ang nanalo. So ito pa, ABS-CBN News, blockchain seen making inroads in energy sector. Ano to? August 29, 2018. Tapos, Foundation for Media Alternative Trustees, Retrieve 17 of June 2021. Ito, Manila Bulletin. NAMFREL, Isang Bayan, Vote for Us, and COMELEC, What's the Connection? Ito yun. What's the connection? Sabi ito ng Manila Bulletin. Tapos, mayroon pang isa, NAMFREL, Isang Bayan, Vote for Us, and COMELEC, What's the Connection? Ito pa rin yun. So, ito yun sila. Ngayon pa lang, itong Tira Vibe, itong CEO, na si Junior, or Fernando Junior Contreras, at itong National Council ng NAMFREL, magkaisa to sila. At Watchdog, Smartmatic, o itong tech provider, at ang Isang Bayan app ay iisa. Konektado ang bawat isa. Konektado para gapangin at dayain ang darating na halalan para manalo itong dilawan at pulahan na nagkaisa ngayon. So alam na, tapos itong NAMFREL ngayon biglang hugas kamay, wala daw silang kinalaman doon. At saka itong Contreras na to, wala din daw kinalaman. Kitang-kita na nga yung mga mga ebidensya, deny pa rin. Yun nakakainis, di ba? Harap-harapan na nga ang mga ebidensya sinasampal na sa kanila, hindi pa rin sila umaamin. At take note, di ba June 18 ngayon, di ba makipagpulong si Antonio Carpio, founder nitong isang bayag na ito, Leni Robredo, at ang kanilang poon na si Juma Sison ay magpulong, mag-usap-usap ngayon
according to Canada Canada Center na pinost nung nakaraang linggo. Na sino kaya yung bugok na iyon, sa sobrang excited, pinost sa isang bayan po kanilang social media na isang bayan. Di may nakakita na screenshot. Ang sabi nito nila, itong Namfril, itong isang bayan at itong si Contreras, ito na magkasabot at kumilik, na-hack kuno ang kanilang dipotang apps. Hack kaagad ha, hack. Yun ang kanilang sinabi dito. Wala silang maibang masasabihin kundi na-hack. Yun lang ang palusot ng nakaraang araw. Tingnan mo kung gaano kagago. Akala na magagago pa nila ang mga Pilipino. Konti na lang. Ay, naku, mayroon mga nagagalit nga dyan pag nag-vlog ako, may nagkukomment, yung sa salitang Bisaya, yung Lodi, na nandidiri daw sa akin. Pero yung nag-post naman, hindi man lang maipakita yung kanyang pagmumukha. Mas nakakadiri siya, sarili nga niya, na pinandidirian niya at hindi niya maipakita, di ba, sa publiko. So yun, yung mga taong galit, dahil nga tanga, hindi matanggap, na hanggang ngayon tanga pa rin sila. Kaya, wag magiging magiging matalino, mag-isip, mag-research kung sino talaga itong mga tao na to at yung iboboto ninyo, i-research din ninyo. May internet kayo, mag-google kayo. At kung yung iboboto ba ninyo ay karapat dapat, tama siya may kakayahan kaya siyang maglingkod para sa atin, no, ipaglaban ang ating bayan at tayong mga Pilipino, na mga mamamayan na parang magulang na natin siya at tayo ay mga anak niya. Ganun. So hanggang dito lang po. Maraming salamat.